Mas lalo pang hinihigpitan ng NBA ang kanilang mga rules patungkol sa award eligibility. Sa madaling salita, mahigpit ang kanilang kriteria para makatanggap ka ng award. Unang-una, kinakailangan ng isang player na makalaro ng at least 65 games para maging eligible na makatanggap ng award. Pero maliban dyan, kinakailangan din nilang makapaglaro ng 20 minutos pataas. Mayroong 524 na manlalaro ang NBA sa ngayon, pero ang eligible lamang ay 148 mga idol. At sa 148 na iyon, ang tanging manlalarong pupwede pang makapaglaro ng at least 65 games ay 108 lamang. Ang ginagawa lamang dito ng NBA na kung gusto mo ng award, dapat paghirapan mo. Dapat makapaglaro ka man lang ng at least 65 games at 20 minutes pataas na playing time. Huling nakapag-host ng All-Star Game ang Boston Celtics noon pang 1964. Napakatagal na. Sa ngayon ay humihingi naman sila ng pahintulot sa NBA na sana sila'y makapag-host din ng All-Star Game. Malaking tulong ang pag-host ng All-Star Game sa syudad, especially sa Boston, kung sakaling sala'y pagbibigyan. Dahil maliban sa mga fans na pupunta roon galing sa iba't ibang bansa, marami ding mga potential na mga investor ang pwedeng mag-invest sa Boston. Ngunit hindi madali ang mag-host ng All-Star Game. Kinakailangan mo kasing ma-meet ang mga requirements na ito. Unang-una, kinakailangan mong magkaroon ng at least 7,250 hotel rooms. Kinakailangan mo ring magkaroon ng at least 3 5-star hotel. Kinakailangan mo ring magkaroon ng 650,000 square feet na convention center space at magkaroon ng 75 non-stop domestic flights at least 20 international flights. Sa impormasyon, heto ang mga syudad na hindi pa nakapag-host ng All-Star: ang Oklahoma City, Portland, Memphis at Sacramento. Ang sagot naman ni Comi Adam Silver patungkol sa kagustuhan ng Boston, sa tingin niya mayroong mataas na tsansa itong Boston Celtics na mapagbigyan. Sa ating huling balita, dahil wala na si Ben Simmons sa Brooklyn Nets, inaasahan na itong sina Russell and Trendon Watford ay magkakaroon ng mas mataas na minuto. Itong si Russell, mga idol, ay bumalik sa kanyang pagiging star player na form. Yung kanyang performance, mga idol, sa ngayon ay mataas na numero ang kanyang naibibigay. Samantalang itong si Trendon Watford, laging undrafted noong 2021, ay paunti-unting gumagawa ng kanyang pangalan ngayon sa Brooklyn Nets. Para sa kanila, siya ay nag-a-average ng 10 points, 3 rebounds, 2 assists, 1.0 steals sa loob ng 20 minutes per game. Sa ngayon, siya yung paboritong papalit sa naiwang responsibilidad ni Ben Simmons. Para sa mga NBA fast break updates, tumutok lang palagi. Walang kuskus balungos dito. And as always, thank you for watching.